Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 1 o'clock in the afternoon here in the Philippines at may dalawa po tayong pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay may ipapakita akong video sa inyo at magre-react tayo dito. Mga senador natin, no? Galit na sa pambubuli ng China. Okay? Yan ang unang pag-uusapan natin. Ipapakita ko sa inyo yan. Mag-comment tayo dyan, mag-react tayo dyan. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si DOJ Remulla at itong si General Katapang sa loob ng Bucor. Todo ang kanilang pag-investigate dito sa mga high-profile inmates sa panahon ni panungkulan ni General Bantag dyan sa Bucor. Yung mga high-profile inmates na nasawi yung buhay during the COVID pandemic, no? Iniimbestiga nila kung ano ang tunay ng kanilang pagkawala ng buhay. Okay? Sabi ng mga netizens, baka raw iniimbestiga ito dahil ibibintang na naman kay General Bantag. Okay? Yan ang kanina ipapakita itong balita na ito at sabay-sabay tayong mag-comment, mag-react dito. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko yan ipapakita itong ating mga balita ngayon, importante na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan, guys. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider na i-subscribe ang Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Mga senador natin galit na galit dito sa pambubuli ng China. Dahil dito kay Senator Tolentino na may ipinakita siyang video dito sa mga senador natin. Video kung nakita doon na yung mga Chinese ay binubuli yung mga kababayan nating Pilipino. Okay, ipapakita natin yan. So, naggalit ang mga ilang senador natin na may panawagan sila kay Presidente Bongbong Marcos. Yan ang alamin natin, ha. So, i-play natin itong video at mag-react tayo dito. Okay? Play. Ano pa po ang kailangan natin gawin para tigilan ng ating kaibigan na malaking bansa sa Asia ang kanilang pang-aabuso at hindi pagsunod sa isang maliwanag na ruling na Ayan, galit na galit si Loren Legarda, inyong kaibigang senador. Dapat nilang respetuhin. Bawal ang bully sa mundo. Bawal raw ang bully sa mundo, guys, ha? Naghihimutok sa galit ang ilang senador sa huling araw ng sesyon ng Senado dahil ito sa ipinakitang video ni Senator Francis Tolentino sa puwersahang pagkuha ng Chinese Coast Guard ng rocket debris mula sa Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island noong Nobyembre. How? What are you doing? I asked for earlier you didn't give the not. So this is an actual footage, Mr. President. Of that. Yan ang actual footage na ipinakita ni Senador Tolentino, no? So, itong mga Chinese Coast Guard ay ano sila? Nag-step sila sa ating territory, sa territorial waters, no? Which is diyan pa lang ay parang ano na lampas na yan sa limitasyon. At saka hindi sila takot na magpagala-gala dyan sa ating territorial waters natin ng Pilipinas. At may ginawa pa ditong pambubuli dito sa mga Philippine Coast Guard. Incident has Itinanggi noon ng Chinese Embassy na sa pilitan ang so ito yung after friendly consultation, the Philippine side returned the floating object
to the Chinese side on the spot. nangyari at sinabing binalik umano ito ng Pilipinas matapos ang isang friendly consultation. Wala pong friendly sa ginawa. Ayan, itong si Risa Ontiveros, ito yung noon pa man, panahon ni former President Duterte, ay galit na ito sa China, no? Hindi siya pabor sa mga ginagawa ni former President Duterte na sa mga galawan ni Duterte noon sa China, di ba? Pag nanakaw po hindi gawain ng isang kaibigan. Wala naman akong nakitang konsultasyon na nangyari. Ayan, galit Para na. sa mga senador, sobra na ang panghihimasok na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Isang resolusyon ang inaprubahan ng Senado para ipakita ang anilay Ito kasing si Senator Tolentino, pinakita pa yung video. Uminit na yung ulo ni Senator Ligarda at Hontiveros. pagkasuklam sa insidente at pagkondena sa patuloy na presensya ng China sa territorial waters ng Pilipinas. Ayaw natin maging war freak tayo, pero gusto lang natin talaga ipakita sa kanila, iparamdam. Tama nga naman si Senator Bato de la Rosa. Hindi na tayo magpa-warfake kasi kung siseryosohin tayo ng China, ay todas tayo, di ba? So, diplomatic lang ang ating approach. Sa ating mga kababayan, na tayo punong-puno na sa Pero alam ko dito sa mga audience ko, meron ditong mga gusto ng talagang lulusubin yung China. Meron din ditong na diplomatic lang, no? So magkaiba tayo ng opinion, no? Mag-comment kayo diyan at babasahin natin yung mga comment nyo sa opinion nyo dito. huli na ginagawa nitong mga Chinese na ito. So, kung nakikinig kayo ngayon, mga Chinese, galit na kami. To tell you frankly, we are mad with what you are doing to our troops. Puno-puno na po tayo. I think time for diplomacy sometimes should be put aside, and we should show our sincere anger and disgust on particularly this incident para matawan sila, kasi kung hindi, talagang mawawala na, pati Palawan, baka kuha na nila. Para sa ilang mambabatas, dapat na itong talakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Beijing sa Enero para maiwasan na maulit ang kaparehong mga insidente sa hinaharap. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, May salita rin itong Minority Leader na si Pimentel. ang executive branch dapat ang gumawa ng konkreto at praktikal na aksyon kaugnay ng Si PBBM yung itong si Pimentel naman, si PBBM yung gusto niyang ewan ko ba kung i-blame ba niya sitwasyon sa West Philippine Sea. Para kay Senator Tolentino, dapat din anyang makipagkaisa ang Pilipinas sa iba pang claimant countries para mas mabigyang ngipin ang pagpapatupad sa 2016 ito si Coco Pimentel, turo ng turo talaga. arbitral ruling. Beyond mere courtesy visits, I think we have to engage Malaysia. Ikaw kasi Senador Tolentino, pinakita mo yung video, di uminit yung ulo ng mga senador. We have to engage Vietnam. We have to engage Pero siya na ang nagpapakita ng video, kalmado lang. the other claimants, Mr. President, to make our positions unified. Una na rin nagpahayag ng pagkabahala ang Department of National Defense sa pagdami ng Chinese vessels sa Irokes Reef at Sabina Shoal. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, hinihintay pa nila ang official reports kaugnay nito kung saan ibabase ang gagawing diplomatic action. Gayunman, naniniwala din ang mga senador na dapat ang palakasin ang Pag-asa Island gaya ng pagpapatayo ng mga eskwelahan at iba pang infrastruktura. Ganoon din ang pagpapalakas sa mga Okay, so comment tayo dito. Bakit nagalit itong mga senador na ito, no, sa video na yan? So, dito nananawagan sila kay Presidente Bongbong Marcos kasi ngayong Enero ay pupunta yan sa Beijing, China, no? At gusto nila na erase itong issue na ito. At noon pa man ay lagi nang ganito, 'di ba? Paulit-ulit na lang. So, sa panahon ni former President Duterte ay hindi naman basta-basta na nilusob ito ni former President Duterte kasi kung tutuusin, ayaw ni Presidente Duterte noon na makipag-away ng China.
Dahil wala. Scientifically, no? Kung ating i-analyze, hindi natin kaya ang China. Pangalawa, no? Sa panahon ng pandemya, malaki ang itinulong ng China sa atin, no? So safe lang talaga yung ginagawa ni former President Duterte, at saka hindi naman niya rin nagustuhan yung mga nambubuli dyan sa territorial waters. Ito lang sometimes itong mga ibang tao linalahat nila yung mga Chinese, no? Kung nambubuli diyan sa territorial waters, o nilalahat na nila na pati yung leader ng China ganun ganyan, no? So hindi naman tama. So tingnan lang natin this coming January, no? Kung ano ang gagawin ni PBBM tungkol dito. Okay? So mag-comment, mag-react kayo kung ano ang masasabi nyo, no? Nagalit na itong mga senador sa ginagawa ng mga Chinese Coast Guard na ito, no? Tama ba ang kanilang paggalit? Talaga bang binubuli na ba ang Pilipinas? Okay? Ano ang epekto nito sa atin sa relasyon ng China at Pilipinas? Mag-comment, mag-react at babasahin natin 'yan. Okay? So pangalawa nating pag-uusapan ay itong si DOJ Remulla at itong si General Katapang dyan sa sitwasyon sa loob ng Bilibid, no? Na ngayon naman may bago na naman silang issue na ipinaimbestiga itong mga nasawi, namatay na mga high-profile inmates sa panahon ni General Bantag. Marami sa mga netizens na nabasa ko sa mga comment, sabi nila, ayan, ibibintang na naman nila kay General Bantag yan. So, kanila yan. Binabasa ko lang yung comments, no? Pwedeng magkamali yan na analysis, pwede rin tama, no? Bakit ba todo kayo ng pag-i-investigate sa loob mga high-profile inmates? Bakit raw ito namatay? Kasi like itong si Sebastian, sabi nila namatay ito dahil sa COVID-19. Parang hindi pa sila masyadong naniniwala dyan. Pinaiimbestiga talaga kung ano ang tunay na pagkamatay ng mga inmates na ito. Okay? So, kapag napatunayan nila or tanim na siguro, sabi ng mga netizens yan na magko-comment, tataniman na naman yan na si General Bantag ang may gawa nito. O, parang ganyan yung mga sinasabi ng mga netizens, no? Yung mga comment dito sa balita na ito. So, ipapakita natin itong video natin. Kayo na mag-analyze, ha? Sabay-sabay tayong mag-analyze dito. At mag-comment, react kayo, okay? I-play natin. Play. We have to find out what really happened. Kung meron talagang kailangan pag-aralan natin. We are not turning our back to the facts that may be there before us. Kailangan ng matibay na ebidensya kapag may aligasyon. Kaya ayon kay Justice Secretary Chris... Sabi ni DOJ Remulla, before raw mag-akusa, before siya mismo ang nagsabi nito, ha, na before tayo mag-a-accuse ay dapat may tamang ebidensya tayo. Ibabalik ko sa iyo, DOJ Remulla, before ka rin magsabi na si General Bantag ang mastermind sa Persilapid, dapat may insaktong ebidensya ka rin. Okay? So, ano lang, no? Natamaan ka rin sa mga sinasabi mo, DOJ Remulla, di ba? Spin Boying Remulla, naghahanap pa sila ng mga testimonya o impormasyon kaugnay sa tunay umanong sanhi ng pagkamatay ng ilang high-profile inmates sa New Bilibid Prison. Batay kasi sa pahayag ng isang preso, personal umano niyang nakita kung paano patayin ang isang drug dealer sa loob ng isolation area ng NBP kung saan dinadala ang mga COVID-19 positive inmate. Dagdag pa ni Secretary Remulla, wala pa siyang hawak na report kaugnay dito. Kahapon ay nasa National Bureau of Investigation o NBI ang bilanggo na si Rodel Tiaga na nagbulgar na hindi namatay sa atake sa puso ang drug dealer na si Eugene Chua kundi sadya itong pinatay. Pero ngayon narating na itong report kay Remulla. Kaya itong si Remulla ay dumating na itong report na sa kanya. So
ipaimbestiga niya ito. Bagamat matagal na anyang usap-usapan ang pagpatay umano sa ilang high-profile inmates sa Bilibid at may mga pumunta sa tanggapan ng DOJ na nagparating ng ganong isyu, pero paliwanag ng DOJ kailangan ng patunay dito. We cannot comment or we cannot speculate ourselves. We just have to look for the truth behind every... So, look for the truth, DOJ Remulla. Tama yung ginagawa mo, look for the truth. Sana naman dito kay General Bantag din, look for the truth first before ka magsalita sa media na si General Bantag yung mastermind, di ba? Behind every issue. We cannot allow speculation to rule our lives. Kaya ito, we're eliciting testimonies from people who may help us uncover... Yung mga sinasabi mo, DOJ Remulla, tama yan lahat. Actually, tama yan lahat. Sana naman gawin nyo yan, no? Gawin nyo yan, yung mga sinasabi nyo. Sana naman. Okay? I hope you will do what you say. Kasi nakita namin sa previous na months na sa mga interview mo with the media tungkol dito kay General Bantag, medyo incongruent eh. Kaagad niyong hinusgahan na mastermind kaagad itong si General Bantag, di ba? So ngayon, yung mga sinasabi mo yan, i-apply mo yan ngayon. The truth. Samantala sa isang panayam, inihayag ni Bureau of Isa pa ito. Corrections Officer in Charge, Pio Katapang Jr., na nagsasagawa na rin sila ng investigasyon sa pagkamatay ng siyam na high-profile inmates sa Bilibid tulad ni JB Sebastian na umano'y namatay sa COVID-19. Sa inisyal na investigasyon, hindi ito namatay sa Side Hari na quarantine area sa mga COVID-19 positive kundi sa katabing eskwelahan. Baka naman hearsay na naman yan o speculation, ha? Ayusin nyo yung mga detalyadong informasyon dyan, ha? Sinabi naman ng DOJ na hinihintay pa nila ang report hinggil sa pagkamatay ng mga inmate para makagawa sila ng aksyon. Marami talagang feelers and we just live by the day and we just hope that all of these things will amount to something in the end. Ano yan eh? Basta we do not turn our back on facts that are before us. Dapat talaga we face them head on, eyeball to eyeball. Panahon pa ni suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, lumitaw ang isyu na pinatay ang ilang high-profile inmates sa New Bilibid Prison. Pero hanggang ngayon ay wala pang nangyari. Pinatay o namatay sa COVID-19? Klaruhin nyo yan. Formal na investigasyon, kaya nananatili pa rin itong espekulasyon. Dante Amento, UN. Kayo rin yung nagsabi na espekulasyon pa yan. Ba't sinabi nyong pinatay? TV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Okay. So, klarong-klaro dito sa balita na ito, no? Na pinaiimbestiga na nila yung mga nangyari sa panahon ni General Bantag. So, ano ang masasabi nyo dito? Ha? Talaga bang ginagawa ito ni Remulla at Katapang para ibibintang na naman ito kay General Bantag? Kasi yan ang sinasabi ng mga netizens sa mga comment section. O tinaniman na naman na bang bagong kasalanan itong si General Bantag? Ha? Anong masasabi nyo? Tinaniman ba o wala? No? Yan ang ating dalawang pwedeng mangyari. No? Nagtatanong lang tayo dito dahil wala tayong ebidensya, wala tayong analysis lang ito sa sitwasyon. No? So yan kasi ang the reality here. No? Na sa panahon ito ni General Bantag. Ano ba ito? Pagbibintang na naman? O tinaniman na naman ng kasalanan? So yan ang mga tanong natin na hindi natin masagot as for now. Okay? So ito namang si General Bantag ay gustong ipalipat ang kanyang case dito kay Percy Lapid sa ombudsman na hindi DOJ ang hahandle kasi wala nang fairness dyan, di ba? So, kawawa naman si General Bantag. So, mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito, kung ano ang masasabi nyo tungkol sa ginagawa ni DOJ Remulla at itong si General Katapang sa loob niyang dyan sa Bilibid. Ang daming problema dyan sa DOJ. Bakit Bilibid talaga ang daming focus ninyo dyan na problema, di ba? Nagpapamidya talaga, di ba? Laging nagpapamidya itong si DOJ Remulla dyan kapag Bilibid ng usapan.
Oh. So, yan lang ang ating na-observe, di ba? So, maraming mga comment dyan sa mga balita ngayon na ano ba ito? General Katapang at D.O.J. Remulla. Anong ibig sabihin nito? Nagtatanong ang taong bayan. Okay? So, libre kayong mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan. At don't forget guys, i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget, subscribe at i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So patuloy nating ipaglaban ang mga great leaders natin sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara Duterte, our former President Duterte, at mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.